Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy. Ito po si Oliver Kanya. Ay! Oh. Babae naman dito. Magpakilala ka. At ito naman po si Chill from Montreal. Wow, from Montreal. At ito naman po si Papa Osin OGBS. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Sabi-sabi mo dito. Diba? Oo, nanonood ka lagi. I'm Ano? a big fan. Come on. Wow! Babae. Nainis ako doon sa... Soccer! Nainis ako sa ano. Asan ba yung pamalo? Ito na lang yung umagpay. Uy, tawa tayo ng tawa dito, ha? Oh. Nandito po kasi kami ngayon sa Montreal, Canada. Yes. Kung saan ginanap yung international screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Na siyempre, ang promoter natin dyan, pagdating sa US at Canada, si Oliver Kainig. Yes. Dinala niya sa Canada at siya naman ang sumalo. Yes. Si Richelle Del Castillo. Yes. Oh, ayan, alam nyo na. Pero syempre, habang andito kami sa Canada, hindi naman kami manhid para hindi maramdaman yung nararamdaman ng mga kababayan natin na nasalanta ng kalamidad o ng bagyo at naging baha. Oo nga, Nay. Siyempre nakikita natin sa mga feed natin, di ba? Yung mga nangyayari. Sobra. Kahit hindi po kami taga Cebu, madalas kami dyan, dahil nagsisimula kami Yes. sa Sibonga, Cebu, di ba? Tapos yung mga kababayan din natin sa Negros. Yes. Nakakaloka, no? At yun na nga, syempre pinagbibintangan dyan ay yung flood control project. Ito na raw ang sumpa ng corruption. Yes. Sabi nga nila, wag daw pray for Cebu, pray for Negros, wag daw yun. Dapat pray for justice or justice for Cebu, Yes. justice for Negros. Kasi nga, di ba, talaga namang ang ilan nating mga magigiting na politiko ay talaga namang nangurakot. Imbes na talagang para sa flood control project yun, ibinulsa. Kaya ayan ang ending, Kaya nga. binaha tayo. Yung iba nga na, di ba sinasabi na sana yung voice down na binabayad natin, nirerekta na lang natin Direct. pang tulong doon sa mga ano. Sabi yun ni Dennis Trillo, di ba? Ayan Oo. nakakaloka. Dapat daw dinirekta na natin. At syempre, yung iba natin mga kababayan, lalo na yung mga magsipagbayad ng taxes. Diyos ko, parang nawawala na ng gana, na sana ay hindi naman, na sana ay patuloy pa rin na manalig sa gobyerno, na masolusyonan yung mga problema, at the same time, makulong ang dapat na makulong dahil lumampas na raw 100 days, wala pa rin daw nakukulong. Sabi yun ni Alden Richards, di ba? Oo, nakakaloka. Oo. Ikaw ba kahit nandito ka sa Canada, Richelle, ano yung mga kababayan mo dun o yung family mo sa Manila? Of Kumusta? course, ako lang naman kasi yung nasa Canada na sa family side ko. So, I'm really affected kasi lahat sila nandun, right? Oo. Lalo yung mom ko. So, I'm really affected, especially, like what you said, nagbabayad sila ng tamang buwis. But then, saan napupunta? Hindi nararamdaman talaga Hindi yung... talaga. And Oo. that makes me sad. They really want to move out from Philippines, pero gusto nila ang Pilipinas. Correct. Mahal nila ang Pilipinas. They want to Correct. stay there. So they just accept it. That's the sad reality. But government needs to really level up and do something. Oo. Alam mo, Oo. Bigla ko naalala itong si ano kasi noong 2021, inilagdaan ng dating Pangulong Duterte na i-lift yung ban sa mining. Yes. Oo, na nandun pa sa gilid si Senator Bongo. At ang nakakaloka, nananawagan ngayon si Senator Bongo na sana daw tulungan ng ating mga kababayan. Ang point ko naman, andun ka sa tabi ng Pangulo, ikaw pinaka-close. Ba't hindi mo nahirita ng Pangulo na huwag i-lift yung ban? Kaya ayan, bumalik na naman yung video
ni dating DENR secretary ng yung namayapang si Gina Lopez Roy Yes. na talaga nakikipaglaban para hindi talaga magtuloy-tuloy or maawat yung mining. Totoo. So yan pa na isa pang source ng corruption na sinasabi nila, di ba? Dahil nga daw, minsan may mga under the table yung mga transaction tungkol dun sa mga Correct. pagkuha ng mga permits, ng mga clearances, di ba? Yes. So, alam mo, sabi ko nga, Nay, if there's any consolation, syempre hindi naman natin sabi na maganda yung nangyari. Pero kung meron man magandang nangyari dito, sana nagkakaroon na ng mukha, lumilino yung mukha ng korupsyon sa Pilipinas. Dati alam lang natin na, may corruption sa gobyerno, pero hindi natin alam kung paano. Dati nga, di ba, pag normal lang naman ang corruption. Basta Oo. importante, nagtatrabaho, nakikita na natin kung saan napupunta. Kahit may corruption. Ganun dati, ha? Oo. Ngayon, napagod na sila. Yes. At saka, directly affected sila ng corruption. Biro mo, Nay, sa tagal nating binabaha, ngayon lang natin na-realize na yung baha pala dahil sa corruption. Yes, oo. Akala nila parang Normal na. sungit ng kalikasan. At saka lagi sinasabi na dahil yan sa maling pagtatapon nyo ng basura. Naku. Yun naman pala, nakurakot yung pampagawa. Kaya ng diba mga naibalik din yung video ni Ma'am Lenny kung saan, kung daw siya nanalo ng 2022 ay ibabalik niya yung ban sa mining na hindi pala siya nagkamali. Pero syempre, ganito lang yung mga natin, direksyon ng mga utak natin. Kasi puro tayo sa what if na ngayon. What if kung nangyari yung dati, kung natupad o nanalo si Ma'am Lenny or whatever, or si Ma'am Gina ay hindi Hindi naalis tinanggal sa DENR. So, puro tayo what if ngayon, no? Tsaka, dito, walang politics dito, ha? Baka sabihin niyo naman, kasi kayo, Lenny kayo. O, hindi Lenny kami. O, tapos ang usapan. So, madali ang kausap. O, di ba? Tapos ngayon, ang mga lahat ng politiko concerned. Oo nga. Kung lahat ng politiko concerned, sino na ang corrupt? Ba, hindi ako, ha? Hindi ako, my God. Babae sa sampalit ito. Nakurap na yung boses mo. Hindi kaya si Oliver yun. Ha? Oy, nakatira ako sa US, Anyway, naku, Diyos ko. Basta nakakalungkot talaga na ang pananamantala ngayon is naging normal na. Correct. That's the reality. Oo. O teka, baka sabihin na naman nila, puro politika na naman ang pinag-uusapan natin. Ha? Oo. Hindi, kalamidad din pinag-uusapan natin. Yes. Kalamidad na ang karugtong niyan ay politics Yes. na pangurakot So, anyway, ito lang naman ay baka sabihin naman nila, wala na kay artist ang ibinalita. Ito na nga, kaya nga yung concern, yung buwisit ng mga artista. Yes. Buong buo, katulad nitong Si Vice Ganda. Si Vice Ganda, nagpaparinig siya, di ba? Lagi. Yes. Yung mga outspoken si Meme Vice, si Ann Curtis, Oo. si Kim Chu na taga Oo. Cebu, di ba? Oo. Tapos si Edu Manzano, Correct. si Alden Richards, Oo. si Bianca Gonzalez, at marami si Dennis Trillo nga. Ang dami po talaga mga Dami. artista ang ginagamit na yung kanilang platform para iparating yung kanilang mga hinaing. Dahil hindi isa po kami- talaga sa mga masugid na nagbabayad ng tax, mga artista. Oo. Dahil automatic tapyas na agad yun sa Oo. mga talent fee nila di ba? Yung buwis. Oo, kaya nga, Diyos ko. Hindi sa panahon ngayon, kunwari lang ako magsasuggest na itaas ang buwis ni Finance Secretary Ralph Recto, naku, wag muna. At mababash kayo ng bonggang-bongga, no? Hindi napapanahon. Oo, hindi napapanahon, ika nga. Pero ito nga, di artista na rin ang pinag-uusapan dito dahil nga sinisisi rin yung pagkuha ng Dolomite Sand doon sa Cebu para dalhin dito sa Roas Boulevard. Oo, di ba? Ano ba yung galing? Oo, doon galing yung Kaya siya tinawag na Dolomite Beach. Sa panahon niya ni Digong. O, tinan niya yan, ha? Pumapasok naman yung pangalan ng isang artista. Sinisisi siya ngayon. Sino? Si Slater Young. Galing si nga dun Slade. sa project niya na housing dun sa may bundok. Sa bundok mismo, di ba? Yung meron siyang magandang project dyan na parang rice... Monterasa. Oo, Monterasas na parang rice terraces. Pero yung rice terraces kasi wala namang nakatayong mga building. O dito sa Monterasas, puro bahay. O sino nga naman ang sasalo ng malakas na buhos ng ulan?
Sinong sisip-sip kasi nawala ang mga puno. Oo, kaya, naku, Diyos ko talagang ang daming kumukuha ng picture, ng video, ng bahay ni na Slater Young. Pero naglabas na yung DENR ng statement dyan na iimbestiga naman daw at kung sakali man na may mga hindi nasunod na mga rules o yung mga standards, di ba, dun sa development na yan, agad naman daw aaksyonan yan para makorek ng DENR. But the question is, nasan si Slater Young? Bakit hindi siya nagsasalita? May alam ako dyan, parang may nakita ako na sa isang feed na umalis sila, nagpunta sila sa ibang bansa kasama ng asawa niya, na influencer. Chismosa. Oo, alam mo, sagutin din dapat yan ni Slater yan. Kasi siya yung pinuputokan nito ng lahat eh. Kasi ilang barangay ang nadamay o ang naapektuhan ng rumagasang baha na umabot hanggang second floor, na ang natitira na lang ay ang mga bubong. Nakakaloka at subdivision pa yung naragasa. Yung sa tabi ng ilog, no? Yung lahat ng mga bahay doon. Diyos ko, nakakaloka. Kaya dapat ito'y sagutin talaga ni Slater Young. Kasi wala pa tayong naririnig mula sa panig nila. Kung ano ba yan, nagtagumpay ba yung project niya na kada layer ng bundok ay may bahay? Pero parang ilan lang yung building na nandoon. Pero na in fairness naman kay Slater, kumbaga sa pantaha pa lang naman nung iba na baka mamaya dahil doon sa bundok. Kaya nga, iniimbestigahan ngayon DNR kung meron nga bang kinalaman yung proyekto na yun doon sa mga nagaganap na pag-agos ng tubig pababa sa lowland, di ba? Siyempre, ganun pa man, kailangan talaga nating marinig si Slater yan para hindi siya masyadong na-judge ng mga tao. Di ba? And speaking of Bagyo na rin ang pinag-uusapan, baha, ganyan, corruption, di ba? Nakita ko rin sa isang feed, nagsalita na si Aura Briguela. Ay, dati ba siyang pipe? Hanggang dito ba joke yun sa Canada? My God, hanggang dito sa Canada, meron ganun joke. Marina. O yun na nga, ito yung sinabi ni Aura Briguela. Ang gusto kong malaman at yun lang din ang gusto kong mapanood sa balita na kung may nanagot na or may mananagot ba. Kasi parang nangyari na to paulit-ulit lang na maghihiring saglit tapos tatakpan ng panibagong issue para makalimutan ng mga tao yung totoong nangyayari. Pero sana this time talaga, hindi makalimot ang bawat Pilipino, bawat estudyante, bawat anak, magulang, or bawat mamayanan na hindi makalimot hanapin kung saan napupunta yung tax na binabayaran nila. Kasi malaki ang income mo, maliit, nagbabayad ka ng tax kasi lahat tayo may VAT na binabayaran. So, ayun, sana lang talaga may managot at sana maibalik yung mga perang ninakaw. Kasi deserve nating mamayan ng Pilipino makuha yung mga bagay na naibigay natin sa magandang pamamaraan. Ayan. Ay. Lahat naman may kalayaang magsalita. Yes. Tungkol dyan, Pero ang ganda ng sinabi niya, yung kumbaga pinapakinggan ko siya, parang nakita ko, ito yung isang mga salita ng isang mulat na mag-aaral, di ba, na estudyante. Kasi naka-uniforme pa siya di ba? Pero bukod dyan, sa kanyang natura, di ba, meron pang pakiusap si Aura. Ano sabi? Ano nga sabi niya, Mare? Yes. Sabi niya, all I want is to be respected for who I am. You're ruining me and my mental health. And I keep telling myself, if it's okay, that'll pass. But until when? How long are you going to keep me bullying me? Because honestly, you're ruining me and my mental health. All I want is to be respected and loved for who I am. Ano bang konteksto nun? Ito nga yung sa pronouns daw na kunwari ipapakilala siya, hindi siya aktor, kundi actress. She, her, yun yung gusto niya. Kasi nga, syempre, kumbaga yung kanya, yung gender identity niya, gusto niya, her, she. Babae siya. Tapos, yun nga, binabash siya. So, feeling niya, binubully siya online. Kasi nga, kung mababasa natin yung sa comment section
mga nakalagay dyan, mga he pa rin, brusko siya, lalaki ka pa rin, may ka pa rin, Ay, may itlog ka pa din, mga ganyan. Ayan, nababasa natin siya. May Oo. problema po doon. Ay, sa mo, nagre-react na. Sandali, mamaya. Makakahirit ka dyan. Dahil gusto kong malaman yung iyong panig naman dyan. So, madaming hindi tanggap na yung gusto ni Aura ay mangyari. Pero recently, nangyari din yan kay kumari nating Iyamina, di ba? Yung nag-post lang siya na, naikwento lang naman niya. Nung nagpunta siya sa isang coffee shop, yung isang staff, ulit-ulit siyang tinawag na sir. Kahit daw putok ang blush on niya, long hair siya, di ba? Tapos, nabash din siya. Dahil nga, sabi niya, naikwento ko lang naman eh. No, pero nabash pa din siya. Meron din si Argota, si Jack Argota. Oo. Di ba? Sinagot din si Iyamina. Oo. Tapos? So apparently, yung manager nung naturang coffee shop, nag-reach out na sa kanya para mag-apologize. At parang may mga lambing, di ba, na gustong ibigay sa kanya. Pero nag-decline si Iya. Sinabi nga niya na hindi kailangan. Ang gusto lang naman niya is yun nga siguro dahil meron na daw ordinansa sa Quezon City tungkol dyan sa sa gender identity. Yung kumbaga may ordinansa na nagproprotekta din dun sa ating mga kapatid sa LGBTQIA. Oo. Magkakaiba yung pananaw at yung mga opinion dyan ng mga tao eh. Pero Nay, syempre kung general public, medyo malalayo pang education yan. Siguro kasi, ang naisip ko lang, yung mga nasa service industry natin, sila kasi pwede silang matrain, di ba? Kumbaga, kung lalo kung sa Quezon City, may ordinansa na kung paano matutugunan yung ganyang sitwasyon na paano mo ba i-address? Ma'am, sir, paano, kumbaga, na meron ng mga pamantayan. So, siguro, yun lang din po ang maganda. Lalo na yung mga business owners, na may mga crew, may mga staff, di ba? Baka pwedeng isama dun sa training nila kung ano nga ba yung angkop na pag-address dun sa bawat customer. Diba? Hindi lang LGBTQIA, pati kung sa mga nakakatanda ba, pagbata lang ba, first name basis, tatawagin mo bang sir ang 5-year-old na umorder, 'di ba? Minsan yung mga ganyan, pwede mo na isama 'yan sa sa training niyo eh. Dito ba sa Canada, paano ba ang kultura sa pag-a-address sa mga nasa LGBTQIA, pati na rin sa US, Tito Oliver? May mga ba? May mga si Richelle. Oo. Dito sa inyo sa Canada, paano? Pag halimbawa umorder ka ng kape, tapos umorder ako ng kape. Kasi hindi sila nagsisermon dito. Exactly. That's what I was supposed to say. Hindi kasi dito masyadong executed yung ma'am, sir na ginagamit natin sa Asia. So back in Asia, ganyan ang training na ginagawa ko sa mga staff sa hotel. But I was hired not to, hindi ulit-ulitin yung ma'am and sir because it's not really applicable. They really prefer calling them in their first name. Kung anong nakita mo sa first name, let's say Catherine, call them Catherine, and that's how you address that. What about sa ibang restaurant na hindi yung may service na ganyan? Isa paglapit mo, good morning o wala? Just good morning. Wala Very nang straight. mama. Good morning, good afternoon. Okay. They can actually address it right away. How can I help you today? So that's how they do it here compared to the Philippines na medyo mas sir, ma'am. Okay. Ikaw naman, ano naman ang take away mo dito? Sa issue mo ito na si Aura, gusto niya i-address siya bilang she, verb, si Iya, putok ang makeup, tapos tinawag pang sir. Ikaw ba bilang kasama namin, kamiyembro namin sa LGBTQ, anong stand mo? Ako, my stand is, hindi mo kasi dapat hinihingi or ina-expect kung ano yung tingin ng tao sa'yo. If the company or yung institution na napasukan mo, restaurants or hotels are greeted you in that manner, just neglect it. You know yourself. I don't think that you need to be, excuse me, let me correct you, it should be a sir or it should be a ma'am. For me, that's my stand. And honestly, of course, galing din akong Pilipinas, I experienced that and it's kind of irritating. But I don't focus on that energy, Kasi I can tell myself na alam ko naman yung ko,
And I love myself. I actually read one of the comments ng netizens dun sa comment na dapat tanggap mo muna yung sarili mo para tanggapin ka. Madali, you know? And if she's being bullied for yung itsura niya or nag-meet pa lang siya sa transition period, then you have to accept the fact that these people are also adjusting. Right? Ano pa lang sila. And like what Mama Loy said, medyo matagal pa ang tatahakin ng Pilipinas dyan. That's why each institution or company should actually have a training for each new staff. Yeah. Right? Upskill the training because kung magstay tayo dun sa classic way na no, kahit babae, tatawagin mo pa rin sir. No, I'm telling you now, you have to up your skills. Kasi when you work abroad, yan kayo mahihirapan. You know, so this is gonna be additional asset for you pag maganda ang training skill set mo sa sarili mo. Or how will you take it? Parang ganon. Siguro nga kasi na nagbabago ang panahon eh. So isa sa dapat ma-adapt din siguro is yun nga yung pagiging sensitive natin, no? Yeah. Ayokong sabihin na pagiging sensitive natin sa ibang tao. First and foremost kasi bilang negosyo, yung maging sensitive tayo sa customer natin. Diba? So, yun. Ako may stand ako dyan. Kasi hindi, katulad ng social media. So, nasasaktan siya dahil sa yung mental niya, binabash siya. Pero dapat maintindihan niya rin na iba-iba ang lahat ng tao. Yes. Walang obligasyon ang kahit sino para i-address kung anong gusto mo. Diba? Well, totoo naman talaga. I completely agree with you. So, kailangan maintindihan niya rin na may mga taong Hirap. hindi pare-pareho. Yes. So, Gaya kailangan nga nasabi natin, malayo pa Magpasensya na lang. Malayo siya Oo. talaga. Pero pwede magkaroon ng baby steps, di ba? Ang pagmumulat, ang pag-educate naman, continuous process yan eh. Exactly. Pero maganda rin siguro na napag-uusapan na rin siya. Nasisimulan na siya pag-usapan, di ba? Gaya nga sinabi ko, nagbabago ang panahon. Yung susunod na generation, baka mamaya, iba na naman yung gusto nila, di ba? Pero lahat may learning experience siya para Yes, sa oo. Pamamaloy, sinabi mo na rin lang yan baby steps na yan. So, dapat siguro idagdag na nila yan sa curriculum, sa eskwelahan, elementary pa lang, para ma-orient. Yung mga bata pa lang sila. Yeah, that's really possible. Ikaw ba natawag ka na ng Sir ever? Hindi talaga. Asan pa yung sinelas? Eto, pahiram ko muna to. Pahiram ko muna. Ikaw ba? Nakakabisi. Hindi ka na Ay, nako. Tignan mo, ha? Di ba, tinatawanan na lang natin yan. Ano? Yes. Kasi nga yung iba, siniseryoso nila. Yes, you have to take it light. So, ikaw ba, Oo. ito, syempre, Pilipinas kami, di ba? Yes. At pag ina-address ka ng kuya, Okay lang. sir, Yes. Ako, okay lang. so walang issue. Alam mo na, gaya nga na sinabi ko sa'yo kanina, baka meron din kasing kinalaman yung yung henerasyon. Yung henerasyon kasing pinanggalingan natin. Iba. Oo kumbaga parang Oo. hinubog tayo 80s, na 90s tayo. tanggap natin Oo. kung tawagin tayong ma'am o So, tawagin ibig tayong sir. sabihin, yung Gen Z ang may problema? Baka dito sa panahon na to, di ba, minsan sinasabi mo na yung minsan may ugali sila na feeling entitled, privilege, di ba? Hindi rin naman natin sila masisisi. Dahil nga sabi nga natin, minsan dahil sa pagbabago ng panahon, Yes. sa pagmumulat ng social media, kaya nagkakaroon sila ng ganung mga ideolohiya, di ba? Oo. So, yun nga ang edukasyon, yung patuloy yan, proseso yan. So, dahil nga proseso yan, you have to start somewhere. Yes. But, kailangan may development, di May ba? development. So, we have to take measures kung paano natin i-address yung issue na yan kasi pwedeng iniisip nila, ay, si Aura lang yan. Hindi mo alam, baka mamaya meron kang anak na miyembro pala ng LGBTQ na na-experience din pala yung ganyang problema, hindi mo lang alam bilang magulang, di ba? So, kaya yun po hindi po isolated doon na kay Aura lang o kay Iamina o kansino man ng mga influencer or celebrity na umaaray dun sa issue na yan.
lagi po niyong isipin, baka meron kayong kamag-anak mahal sa buhay na, teka lang, yung anak ko kaya ganyan din? Nagaganyan din kaya siya sa store? Nagaganyan din kaya siya sa school? Or sa opisina nila? Diba? Oo. Ako naman, ang maipapayo ko dyan, tulad ng sinabi ni Oliver, magkakaiba ang tao. Pag ang gusto nating mangyari, ang gusto nating gawin nila, mahihirapan tayo rin maapektuhan, tayo rin magagalit. So dapat, kung ano yung kaya lang nila ibigay sa atin, ay di sige, tanggapin na kaysa dumami yung wrinkles mo. Aray. Pati pag-aray mo, babae. Ito ulit na yun. Ito ulit. Wag po ganito po. Nakabuisit. Alam mo, sa totoo lang ha, imagine mo, nakakaya naman sa baha, sa kalamidad, kung ito yung tatalakayin lang mamang natin, ano. Pero hindi natin to nilalang lang ito. Siguro may panahon para talakayin ito. Kasi mas napagtutuunan ng pansin ngayon yung corrupt politicians, yung mga ibinoboto natin. O, kaya sa 2028, pag nagsimula tayo kung sino iboboto natin sa taas, importante walang record na pangit. Yes. Ha? Walang bahid ng korupsyon. Walang bahid ng korupsyon. Hindi nasasangkot sa anumang issue. Yes. Oo. Yan ang unahin natin kasi pag ang inuna nating iboto, yung alam natin ay malakas lang siya, maingay siya, yan na lang boboto natin. Eh siya yung lagi ko nakikita. Yung mga nasa laylayan, yun ang nahihirapan. Kaya basta po sa 2028, sisinuhin na natin kung sino yung iboboto natin mula sa tuktok. Hanggang sa baba. Oo, ayan ha. Tapos malay nyo, di ba? Yung gender identity issue. Malay mo matalakay nung susunod na uupo. Yes. Di mabigyan ng atensyon, ng kaukulang aksyon, yung mga hinaing, yung mga nire-request at sinasuggest ng mga LGBTQ, hindi ba? Blind item ba yan? Baka may clue ka. Come on! Asan ba yung chinelas? Eto na. Papahiram ko na. This is normal. This is normal talaga. Anyway, alam mo marami pa, mahaba pang usapin ito, no? Yes. Magkakaiba din yung ating mga opinion tungkol dyan. And I'm sure yung ating mga mga netizen, yung mga ka-update natin, naku talagang Sarili din raratsahin nila lahat yung comment section dyan Yes. para ibigay yung kanilang stand tungkol dyan, hindi ba? Ay, ito pa, Mamaloy. Oo. Siyempre, dahil wala tayo doon, invited tayo sa series na Roja. Yung ipalalabas sa ABS-CBN starring Donnie Pangilinan, Kyle Echari. Oo. Nagkaroon ng ilang episodes na screening sa Trinoma. Dahil wala tayo, pinapunta natin si Jegs doon. Jegs, anong balita dyan? Yes, tayo nga ay na-invite sa red carpet premiere ng bagong serye ng Kapamilya Network. Ito ay ang Roja na ginanap sa Trinoma. Siyempre, present ang mga cast at ang dalawang direktor na sina Direk Rico Navarro at Direk Lawrence Fajardo. Siyempre, present ang halos buong cast ng Roja. Andyan sila E.G. Boy Flores and Raven Molina, Sophie Reyes and Vanji Castillo, Ruby, Kobe Brown and Inka Magnaye, Maika Rivera and Benedict Cua, Emilio Daes and Kai Montinola, Ziluet, Lou Yanong and Jello Marquez, Mark Abaya, Bernard Palanca and Harvey Bautista, Nikki Valdez, Zia Grace and Chris Villanueva, Sandy Andolong, Rance Ripol and Robert Senya, Mr. Raymond Bagatching, Mr. Joel Torre, Miss Janice de Belen, Miss Lorna Tolentino, Maymay Entrata, at syempre ang mga bida na sina Kyle Echari at Donnie Pangilinan. Present din sa red carpet para sumuporta sina Bel Mariano, Darren Espanto, Tita Cory Vidanes at si Sir Carlo Katigbak. Ang red carpet ay hosted by Migs Bustos. At bago magsimula ang media conference na hosted by
Robbie Domingo. Siyempre, pinanood muna sa amin ang 3 episodes ng Roja at ang The Making. At dito na nga nagsimula ang tanungan at kwentuhan with the cast. Siyempre, lahat naman ng cast ay natanong ng kanilang experience sa paggawa ng seryeng ito. Siyempre, lahat ay masaya. Bukod daw sa napakaganda ng kanilang location. At nakwento nga ng mga cast na naging close sila dahil nga sila ay naka-lock-in or bubble. At siyempre, lahat ng cast ay may kanya-kanyang kwento. Tulad nga ni Sir Joel Torre bilang kontrabida sa seryeng ito. Na inakala niya nung una na simpleng kontrabida lang. Pero ang role pala niya rito ay may PDSD. Samantalang sila Miss Janice de Belen, Miss Lorna Tolentino at si Sir Raymond Bagatsing ay hindi daw nahirapan sa mga batang aktor ngayon, lalo na pag eksena na nila. Si Maymay Entrata naman daw ay nag-adjust ng konti dahil ito ay ang kanyang pagbabalik sa teleserye. Nakwento niya rin na may ginawa siya dito na hindi namin napanood sa 3 episode. Ang ibang cast naman ay nagkwento sa kanilang napakasayang experience sa seryeng ito. Si Kyle Echari naman ay masayang-masaya daw sa kanyang mga katrabaho. Si Donnie Pangilinan naman ay natanong tungkol sa paggawa niya ng serye na hindi niya kasama si Bel Mariano. At sinagot ito ni Donnie na napag-usapan na daw nila ito ni Bel. At gumawa na din daw sila ng project na hindi sila magkasama before. At first time ni Donnie na magka-teleserye na parehong lalaki ang bida. Natanong nga din sila kung nahirapan ba sila dahil ito ay suspense action nga. Sinagot naman nila ito ng may training naman daw lahat, pati paghawak ng barel at ang mga martial arts. Ang eksena nga daw dito sa Roja ay nangyari lang to ng isang araw lang daw. Naku, meron na naman tayong bagong aabangan. Ito nga ay ang suspense action na Roja na mapapanood na sa Netflix sa November 21. Siyempre, Mamalin, speaking of ABS-CBN, ipalalabas na sa November 12 ang Meet, Greet, and Buy. Ay! Oo. Star-studded yan ah! Ay, oo. Siyempre, yan ay pinangungunahan ni na Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano, JK Labajo. Siyempre, ang pinagtutuunan ng pansin dyan sa pelikulang yan ay ang POV ng isang nanay. Si Inang Mariam, Miss Maricel Soriano. The Diamond Star. Oo. Yeah. At syempre, since November 12, ipalalabas ito. O aba, hindi rin nagpakabog ang mga international screenings. Oo. Ayan, no, nandyan ang listahan ng international screenings, no. Pero parang nakita ko, Northern and Southern California lang sila, wala sila mga East Coast. Ay, parang gusto mo ni, Gusto ko nga yung movie na yan eh. Oo nga, curious ka din, ano? Oo. Ayan. Alam mo, ano yan, ano? Yung pelikulang yan, napanood na ni Tita Cory. Ay, Sabi ko nga kasi inimbita tayo ni Tita Cory. Kailan nandito tayo sa Canada. Then, tinanong ko si Tita Cory, ano, maganda pa? Odds, hindi dahil ako'y taga-ABS-CBN. Maganda yung movie. talaga? Mahuhusay lahat ang artista. Trailer pa lang na, nakaka-curious na talaga di ba? Oo, di ba? Kaya naku, yan ang, kailan ang uwi natin, kailan mapanood natin yan. 18. Sa 18, mapapanood Yes. natin yung Meet, Greet, and Buy. Yes, agad-agad. Oo. Sa international, sa November 14 naman yan. November 14. Oo. Ayan ang listahan, no? Mabilisan lang natin ipakita. Ayan. Yes. Baka naman mapanood na natin dito yan sa Canada, sa November 14. Naku, sa Canada, meron ba sa Canada? Wala sila Canada. Wala. Wala din din sa Canada. Oo. Ayan mo, Tita Cory, si Oliver gustong dalhin dito. Katulad ng pagdadala niya ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Ng ilang screening sa US of A at dito nga sa Canada. And Ayun. speaking of our screening, Ay. nandito na sa likod natin ang producer ng ating show. Yes. Very screening, very It's successful. sold out. Congratulations sa Marichel. Ang taray mo mag-organize na.
ang tari mag-organize ni Richelle. Talagang, Diyos ko, talagang silang dalawa ng kanyang husbandry na si Pascal. si Papa Pascal. Asikaso. Sobra talaga namang Spoiled. Oo, talaga yung lahat ng yung marketing, yung technicalities. Excel lahat. file, araw-araw ina-update. Napaka-OC ng mag-asawa. Kaya naman, Napaka-organized. very organized ang kanilang pag-aayos nitong screening. Kaya congratulations sa inyong Montreal screening. Di ba umihirit pa ng isang screening? Oh yes, they want more. One more day daw. Ano weekend naman daw. Ayan. Kaya lang wala na kami dito. Lumipad na kami. I know. Oo. Anyway, basta magandang simulan. Kasi, alam mo, history din ito sa Montreal. Bakit? Ito yung first Filipino screening. Yung parang For- premiere, Yes. di ba? Na nangyari dito sa Montreal. Kaya, Oo. it was history in the making. Yes. Di ba? Ano pa siya, yung media and in-interview ka, di ba? Oo, meron pa siyang Media and meron pa siyang sponsors pa-dinner. appreciation Oo. night. Thank you so much, Richelle, ha? At nabigyan pa ng award ang ating presenter sponsor Ay, Na? ang Top Sen. Ayan. Congratulations, Richelle. Oy, Thank you Top so Sen, much. yan yung Oo. presenting sponsor natin. yes. Oo. Buong tour natin sa Canada. Oo, correct. Kasi ang Top Sen ay talagang maasahan sa ibang bansa. Mm-hmm. Yung pera nyo mula sa ibang bansa, dadalhin nyo, ay padadala nyo sa mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Mm-hmm. Ay nako, lalo na kung first time user kayo ng Top Sen. Oh, anong pwede mangyari? Siyempre, importante, i-download nyo muna yung Top Sen. And then, since first time ninyo, Oh. congratulations. Ay. Meron kayong parang sign-up bonus ng $20. Idadagdag yan sa ipadadala nyong pera Paano? sa Pilipinas. Paano? Basta importante, ilagay nyo lamang o i-type nyo ang aking code, yung OGPH, para magkaroon kayo ng instant $20 additional sa ipadadala nyo, whether sa e-wallet yan, sa bank account nyo, Ay. sa money remittance center. Ay nako, maasahan yan kasi nga mataas din ang bigayan nilang palit. Ang exchange rate. OGIEPH. OGIPH. Ang code. Oo, ha? Galing. Ayan, oo, ang taray talaga ng Top Sen. Yes. Oo, ang dami nang gumagamit ng Top Sen dahil dito sa atin. Oo. Talaga? Maasahan yung Top Sen. Promise. Fast pricing. Oo. Kaya naman pala yung ibang nasisenda ng Top Sen doon sa Pilipinas, dumidiretso agad ng Ultra Mega. Oo nga, di ba? Oo, Oo, diba? para mamili. Di ba namili ako dyan? Grabe. Alam mo yung mga kasama kong namili? Oo. Yung may mga sari-sari store daw sila. Ay, ang taray. Oo, tapos meron din silang mini Ay, groceries. ang taray. Oo, siyempre, pati mga consumers, yung mga tingi-tingi, ay nako, lalo na kung bulto yung mga bibili nilang mga gamit sa bahay o Oo. yung mga sa grocery, ay nako, dyan yung matatagpuan, pinakamura na at bultuhan pa. Yes. Oo. Siyempre, mga paninda nga. Oo. At saka biro mo na, namimili ka na, nag-earn ka pa ng points. Oh, lalo na kung suking tindahan, ganun, meron Oo. kong card ng suki. Oo. Pwede ba akong mamili dyan pag uwi ko? Oo naman, Of Diyos ko. course. Sasamahan Christmas, kita. diba? Sasamahan kita. O pwede kayong mag-ano dyan, mga basket ha. Oo, Diyan yung binibili mga yung Christmas mga baskets. Oo, Yes. yung mga pang Christmas baskets, diyan binibili. Oo. Dahil nga na ma-maximize mo yung budget mo, dahil mura, mas marami kang nalalagay sa basket. Oo, diba? alam mo yung 1,000 binibili mong ganon? Pag bumili ka doon, mga 1,400. Ay, talaga. Ang halaga. Ang Ganon. Ang taray. Oo, di ba? Kaya itry nyo na dyan, okay? Yeah. At syempre, oo, may susunod pa tayo, no? Dahil pagkatapos ng Montreal, di ba? Oh. Ang sumunod naman sa Ottawa. Ayan yung Ottawa, Oy, di ba? sorry. Thank you so much. At syempre, naku, yung susunod naman, ha? Huwag niyong kakalimutan, ito naman ang detalye para sa November 9, Toronto, at November 15 sa Edmonton. Ito po. Sa Toronto, Ontario naman, dumako tayo. November 9, makita-kita tayo dyan, ha? 6:30 p.m. po. Sa Cineflix Auditorium, sa 421 Bentley Street, Unit number 9, Markham, on L3R92. For tickets and sponsorship,
please call Mark Yu Productions or si Mark Yu sa 647-278-4374. Sa Edmonton naman, Edmonton, Alberta, screening on November 15, 2025, 7 p.m. po yan sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas. For tickets and sponsorship, please contact Mommy Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada Vertex Immigration, Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 or email at jsumba7@gmail.com. Ayan. Siyempre, nakakatuwa dahil sa screening natin sa New York, pumasyal si Richelle para manood. Bumiyay ng 6 na oras, 5 oras yata. From Canada to New York. Binawian siya. Yes. Si Maring Rose Santos pumunta rin Oo, dito. ng White House. Ng White House Cares! Oo, di ba alam mo naman ng White House Cares? Grabe, oo. Yan talaga yung napakarami talaga natulungan ng White House Cares na. Lalo yung mga nanonood sa atin na nag-apply sa kanila. Ay, sinabi yung mo mga pa. NCLEX passers Sinabi po mo, oo. na gusto magtrabaho sa New York. Lalo na kung kayo pa ay nasa ibang state at gusto nyo mag-transfer. Diyan na po kayo sa White House Cares dahil talaga naman pong ibang klaseng mag-alaga si Ma'am Rose Santos, sabi diba? ko sa'yo, oo. Kaya ang dami na nating natulungan din dito, no? Yes, yung mga napanood tayo na at sinabi na pwedeng pumunta doon. Ay, totoo Andun nga na, pala. andun na sila nag-work. Oo, nagulat Oo. sila, nag-email lang sila, biglang andun na Correct. sila. Oo, ayan bongga. na. Ayan po yung email address ng White House Cares. Mag-message lang po kayo. Hindi, tsaka yung messenger. Ayan. Yes. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga Hindi ko lingkod. kasi mamalayo mga nanonood po sa amin pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang natin yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode, meron tayong komento sa lahat namin chika. Comment below, click like button. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kaibigan kayong unang-una manonotify, meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po nakapost yung ating pong behind the scenes nung launch ni Julia Montes ng Yes. Swiss Prolly Night. Umaten kami ni Nay Oji dyan. Congratulations again, Julia. And Miss Pinky Tabiano. And Ayan. Kap Merla. Yan. Yes. And maraming salamat po sa NB Skin Beauty Wellness Center for Skin, Face, Body, and Wellness. Nandiyan po sila sa Mara Ignacia, tapatan po ng ABS-CBN. Ground floor po ng Grandia Place para po sa inyong mga drips, mga facial treatments, mga procedures. Ayan, mag-book lang po kayo ng appointment. Yes, oo. At dahil daming nakapansin ating ngiti. Ganda-ganda doon ang ngiti natin, no? Maliit na bagay yan mula sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes, kayang-kaya yan ni Doc JC Solis eh. at saka ni Miss Ara, di ba? Siyempre, minsan sasalamin pa ako, kaya talinuhan ng lola. Ay, oo nga, sabi nila, ang ganda ng salamin mo. Ano to? Ideal Vision. Ay, talaga ba? Doc Jessica D. Oo, 200 ng branches yan sa buong Pilipinas. Ay, sinabi mo pa. Hindi ka pa ba naman makakakuha? Ay, sinabi mo. Oo. Oo, ha? Ayan. At syempre, yung aming workshop, ha? Sa November 22 and 23 para sa teen and adults. Ay. Ayan, ha? At November 28, 29, 30 naman sa kids. Ayan, Ay, ha? taray. Oo, si Kelly Pangilino ng coach doon at ako naman ang coach doon sa November 22 and 23. Ay, Ayan. di ba si Bamboo? O Sarah? Ayan. Ha? Ay, naku. Ayan, at syempre pa ang aking panayam kay Arkin Magalona. Ay, Yung anak ni Pia Magalona at ni Francis M. oo. na nagtatrabaho bilang barista Ay. sa isang coffee shop. Ay, ang taray. Eto. So, ano yung mga nababasa mong comments doon sa may nakakuha ng pictures na nagbabarista ka? Iba-iba yung comments eh. Yung iba mag-iisip yan, naghihirap na ba siya? Exactly. Gusto ko lang din ipaalam sa mga ibang tao na hindi generational wealth yung naiwan ng tatay namin. So, kumusta ang buhay ni Arkin ngayong siya yung nagsosolo na? Walang kotse, nag-LRT lang. Tingin ng mga tao madali lang. Mahirap. Na, uy, artista to dati ah. Tapos ngayon, binibenta na yung mga gamit. Ano ang naiwan pa ni Francis M. para sa kanyang mga anak?
Yan. Ay, Di ba? Oo. At syempre, naku, sa OGBS Inspires po yan. Yes. At panoorin nyo rin yung amin ni Ina, yung The Issue YouTube channel namin. Yes. Kung saan nakakaloka yung mga pahayag ni Anjo Iliana, sumakit-ulo ko. Ay. Oo, nakaka-tense, no? At syempre, ang Erin Diaz vlog. Okay? Yes. Oo. At syempre, Pari Chel, meron ka ba yung gustong i-batiin, i-plug or something? I would like to thank everybody from Montreal, Canada, lahat ng sumuport sa ating first ever Filipino movie premiere, to our sponsors, collaborators. Thank you so much po. Kaya maraming salamat dahil Thank you. ang mag-asawang si Papa Pascal at si Richel ang nag-tour sa amin dito. Thank you so Thank you much. so much for all the love and Thank you. care. It's a We pleasure love po. you. Bumalik po kayo. Yes, oo naman. Balik tayo, bakasyon naman. Eh, Oo. summer na po, di ba? Para Yes. Ikaw naman. All expenses paid ba yun? ikaw daw. Ako naman ang YouTube channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. At dahil, baka po makalimutan, batiin natin ang happy 30th anniversary, Juan Carlo the Caterer, Tito Alex Del Rosario. Happy Pasensya na po. anniversary. Maraming salamat sa invitasyon. Yes. Ang ganda pa naman invitasyon natin. Oo nga. Thank you so much at happy anniversary. Happy anniversary, Juan Ayan. Carlo the Caterer. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz. Ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Alam niya, no? Pati yung Panginoon, every gising is a blessing. Alam niya lahat. Lagi siya nanonood. Ano ba Ang sinasabi ni galing. Pascal pag nanonood ka ng showbiz update? Oo. Hindi ba sa'yo na, ano ba itong asawa ko? Oh. Yeah, who are they? Oh! Ngayon nakilala, Sabi. ngayon nakilala niya na I kami. know, and he's overwhelmed. It's really a pleasure Oh. being with you guys. Oh. Pero kung talaga nanonood ka rito, ano lagi ang nagaganap? Mabaho eh. Ano? Ang lalim po. Ang lalim. Hindi ka sure.